Di lamang mga business establishments ang nanganganib na maipasara kaugnay ng nagpapatuloy na rehabilitasyon sa Manila Bay. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, ilang mga opisina ng pamahalaan ang posible ding maipasara dahil sa paglabag sa environmental laws. Ito ang balita ni Grace Cassie. Kung ang mga business establishments na walang maayos na sewage and treatment facilities ay inisyuhan ng notices of violation and cease and desist order ng DENR, hindi ligtas dito ang mga opisina ng gobyerno. At oras na ang mga ito ay hindi pa rin sumunod sa environmental laws, maaari itong ipasara. Sa kasagsagan ng Manila Bay Rehabilitation, tinukoy ng Department of Environment and Natural Resources ang Ospital ng Maynila at Bangko Sentral ng Pilipinas na ilan sa mga establishmentong nakapalibot sa Estero de San Antonio Abad, isa sa pinakamaruming lugar sa Manila Bay. Yung Bangko Sentral at Ospital ng Maynila, they're being monitored by LLDA. So, connected naman daw sa sewer lines, pero titignan natin yung compliance nila if they're really complying with the Clean Water Act. Nilinaw ng DENR na ang isinasara lamang nila sa unang mga paglabag ay ang tubong naglalabas ng water waste papunta sa Manila Bay. Maraming establishment na ganun yung protocols of closing. Only the source of pollution. Pero kung paulit-ulit na ang paglabag, iisyuhan na ito ng closure order o tuluyang pagpapasara sa buong establishmento. Sa pagtaya ng DENR, nangangailangan ng nasa 100 bilyong piso ang pamahalaan para maisaayos ang water and sewage facilities sa Central Luzon at Calabarzon. Ang mga nasabing rehiyon ay nakakonekta sa Manila Bay pero hanggang ngayon ay hindi pa naaabot ng serbisyo ng mga water concessionaire. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, House of Representatives.